manifestation. Okay. Chair. Please proceed. The reason why, mga kababayan, mamaya ko lang explain, pakinggan muna natin. Kung bakit ko sinasabi na grade 1 lang daw ito? Eh, marami po kasi ang nagko-comment eh. Tayo ditong mga Oo. kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo. Pero kayo ang tatanungin, bakit ba niluklok ng taong bayan si Duterte noong 2016? Again, I would like to manifest, Mr. Chair. Kaya po talaga iniluklok si Duterte kasi nabudol nga kami ni Amy Marcos. Nabudol kami doon sa pajetski-jetski ni Digong. Nabudol kami doon sa sinasabi niya, I will end the drug in the country within 3 months, within 6 months, and etc., etc., etc. Hindi dahil, mga kababayan, kagaya ng sinasabi ni Drixie Cardema. Ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Okay. So, yun nga mga ka-GPnatics, no? Yan ang tanong niya. Eh, actually, balik sa kanya yon. Kasi sinagot yan ni Congressman Ace Barbers. Sinabi din niya ni... Sino to? Si Congressman SDS Dong Gonzales. Sinabi niya na kaya nagkakaroon ng investigasyon dito ay dahil kami ay nag-propose. Diba? Kami ay nag-propose. Nagpasa sila ng resolusyon na para imbestigahan yung sa EGK, yung sa public accounts, yung sa war on drugs, etc., etc. Kaya nga nabuo yung Quadcom. Now, mga kababayan, etong si Drixie Cardema, kung gusto talaga nilang imbestigahan yung mga naging biktima ng mga sinasabi nila na mga terorista, na mga ano pa to, mga addicts, simple lang. Bakit hindi kayo gumawa, magpasa ng sarili nyong resolusyon para ito ay maimbestigahan? Ngayon, ang tanong ko pa dito, mga kababayan, napaka-irrelevant din nung sinasabi niya na terorista, terorista, terorista. Bakit ko sinasabing irrelevant yun? Una, isipin natin tingnan nyo. Sinasabi nila Badoy, sinasabi nila Eric Celis, sinasabi ni Digong, at sinasabi nila Cardema na sila Castro, Brosas, at Manuel, sila daw ay member ng makakaliwang grupo. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko sila, ha? Sabihin nyo, makakaliwang grupo ka siguro. Wala akong alam dyan. Ito lang ang sinasabi ko. Di ba ayon sa batas, mga kababayan,
Nakalagay doon sa batas natin na ang mga taong ito hangga't hindi napapatunayan na sila ay mga kriminal, na sila ay mga terorista, sila ay inosente. Ngayon, kung sinasabi ninyo na sila ay makakaliwang grupo, terorista, bakit yung mga nagsasabi na sila daw ay dating member ng makakaliwang grupo, particularly si Eric Celis, na dapat, di ba, kaya niyang patunayan to substantiate yung kanilang allegation na itong mga ito ay mga member ng terorista o makakaliwang grupo? Eh bakit hanggang ngayon hindi nila mapatunayan? Mga kababayan, sabi nga ni Harry Roque, gamitin natin yung salita ni Harry Roque, ang lahat ng pagbibintang ay pagbibintang lamang, mga kababayan. Ang lahat ng pagbibintang ay mawawalan ng katuturan kung ikaw ay walang ebidensya. Meaning, mga kababayan, lahat yan ay paninira lamang kung hindi mo kayang panindigan. Oh. Pa? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo, no? Sa Uy, Ilocano Daphne Ramirez. topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit Mga red tagger talaga to, no? Ang problema kasi dito, may nagtanong sa akin kanina, sagutin ko na ha, kung sino ka man, kilala mo kung sino ka, bakit daw hindi pwedeng kasuhan si Drixie Cardema sa pagre-red tag sa pangalan nila Colmenares, ito mga congressman na to, mga kababayan, may tinatawag tayong parliamentary ruling or proceeding dito sa ganitong bagay. Hindi po yan, lahat ng mga testimony dito, hindi po yan pwedeng ilabas. Kumbaga, yung pagkakaso, wala yan, mga kababayan. Kaya nga, kanina nakalimutan ko yung sagot dito kay Congresswoman Luistro. Kung kaya ba siyang ipadisbar nila Duterte, palagay ko, mahina yung ebidensya nila. Kasi mismong korte na ang nagsabi, mga ka-GP Natics, na yung asawa ni Congresswoman Jinky Luistro ay wala talagang kasalanan, na-dismiss yung kaso. Dahil nga, fictitious. Gawa-gawang kwento. Diba? Parang si Digong lang nung siya ay prosecutor. Oh, sabi ni Doc Ami. Sabi ko nga, kapag DDS, most of the time, medyo mahina ang ulo. This time, she was insulting the member lower house. Kaya magagalit ang lahat sa kanya. That's correct. ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. So, ibig sabihin pala ganito, ang gusto sabihin nitong babaitang ito, na kapag kukundinahin mo ang isang tao, mga kababayan, pag sila ay most trusted, yung kasi pagkakasabi niya yung dalawang tao daw na most trusted, bakit nyo kinukundina? Ginagawa nila ang lahat. Sige nga, paano mo hindi kukundinahin si Sarah? He is using the receipt of the other agency to justify their expenses. And also, mga kababayan, gumagamit sila ng mga taktika ng paggawa-gawang mga resibo. Oh, paano mo hindi kukundinahin yon? So, ibig sabihin, pag most trusted people, most trusted person, pag kahit na sila ay gumawa ng kamalian, yun ay ano na lang natin? Ibabaliwalain na lang natin. Ganun ba yung ibig sabihin? So, very selective tayo. Kay Digong naman, kung siya ay most trusted noong 2016, mga kababayan, bilang isang presidente,
14,000, 15,000 lang yun o 16,000. Mas mataas pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung titingnan ninyo, mga kababayan, kung most trusted sila, ibig sabihin hindi na natin titingnan yung kanilang mga kamalian, yung accountability nila, hinggil dito sa extrajudicial killing. Again, Miss Cardema, mukhang nakakalimutan mo ang pinaglalaban ninyo na sinasabi ninyo ng mga DDS trolls, mga DDS vloggers at kung mga DDS supporters. Yung pinaglalaban nyo na Bill of Rights. Mukhang nakakalimutan mo dito. E di sana, magpasa ka ng batas. Diba? Magpasa ka ng batas, magpasa ka ng bill. Naripasuhin, amyendahan na lang natin yung saligang batas, yung Constitution 1987. Para nang sa ganun, huwag na nating tingnan yung Article 3, Section 1 ng Bill of Rights na no person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Diba? Para nang sa ganun, masunod natin ang gusto ninyo. Kasi parang lumalabas dito, pag ikaw ay most trusted person, most trusted people, dapat huwag nyo nang tingnan yung kanya nang nagagawang mali. Parang ganito ang gusto nyong palabasin. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po. Ay, ito na. Dito na pumapasok. Yung kanyang pagbabasa, no? Mga kababayan, maisali ko lang, sorry ha. Kasi yung baka meron dito mga, followers si Diwata, Kung ganito na magbasa, paano pa kaya si Diwata? Diba? Paano kaya yun magbabasa, mga ka-GP na? Ito kasi, nakita ko, parang grade 1 lang yung kanyang pagbabasa. Diba? Tapos, parang tuturuan mo yung mga matatandang congressman na alam na nila ang pasikot-sikot pagdating sa batas at sa mga pinagdaanan, wala ka pa sa kalingkingan, sa pagbabasa mo na lang tingnan. Kung ikaw, mga kababayan, gina-justify mo na mga taong ito ay hindi dapat questionin, di ba? Na sila ay most trusted person, most trusted people, hindi dapat questionin. Kung ganyan, mga kababayan, hindi lang nakikita talaga sa iyong pagbabasa. Hindi lang nakikita, nagre-reflect sa pagkatao mo na yung IQ mo ay very low. Na ikaw ay hindi, masasabi ko na makitid ang utak, mahina mag-isip, at mahina magbasa. Baka sa reading comprehension, mahina ka din. Diba? Nakakikita naman natin yung pagbabasa na ganyan, mga ka-GPnatics, kahit ako, kung sa akin lang hindi ako college graduate, no? Second year college lang ako. Pero, hindi naman ako ganyan magbasa. Pag ako nagbabasa, with conviction. Kasi kung ikaw may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa binabasa mo, may tiwala ka sa statement mo, hindi ganyan. Diba? Ipinapakita lang dito na ikaw ay isang taong mangmang. Sabi nga ni Congressman Acop, mga kababayan, your innocence betrayed. Ay, mali ata yung sinabi ko. Sorry. Ulitin ko. Pumalakpak dito, kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Okay. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague
betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution. Ulitin ko And lang yung maybe part na yun, ha? magpa-imbestiga, 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair. Bakit niya sinasabi na your statement betrays your ignorance? Kasi mga kababayan, parang si Digong. Bakit ko nasabi? Si Digong, he was once part or member of the Congress. But yet, mga kababayan, he doesn't know what is the rules and proceedings na sinusunod or yung parliamentary rules na ginagawa dito sa Kongreso. Diba hindi niya alam yung ano kakunti lang naman yan mga ka-GP. Dito nakikita na napaka-ignorante, diba? Napaka-walang alam dahil nga laging absent. Ito ngayon, sinasabi ni Congressman Acop, your statement betrays your ignorance. Ibig sabihin, mga kababayan, sinasabi niya kasi sa kanyang statement, bakit kinukondina nyo yung dalawang tao to na most trusted person? Pero hindi nyo kinukondina yung mga tao, yung mga napatay. Di ba? Merong mga napatay, yung mga drogista, mga terorista, sinasabi niya. Bakit hindi nyo iniimbestigahan yan? Again, ang gustong sabihin ni Congressman Acop dito, mga kababayan, why don't you file a resolution para magkaroon ngayon ng investigation? Yun yung sinasabi niya, your statement betrays your ignorance. Diba? Sabi ni Argo, mga kababayan, beauty and brain. Sabi nga ni Acop your statement betrays your ignorance. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi mo ba alam ang proceedings? Hindi mo ba alam ang ruling dito sa Kongreso? Paano ka naging matalino? Ang tanong ng iba, paano nakapasok yan, mga kababayan? Ang party list po, tandaan po natin ha. Ang party list po ay pag nanalo yung party list mo, meron kasi yan may certain number kung ilan ang makakaupo, may first, second, third nominee, 'di ba? Kaya nga si Diwata pang fourth nominee. So sila, ang nangyari ata dito, yung kapatid niya yung asawa niya ay masyado nang matanda. Kaya tinanggal, siya ang ipinalit. Okay, so kahit sino, lahat ng tao na nandyan sa party list, pwede nilang iupo, mga kababayan. Kung sino yung gusto nila. Okay? So hindi rin yan tinitingnan kung ito ay grade 1, kung ito ba ay college graduate, high school graduate, wala. Hindi nila tinitingnan yan. Kung sino yung trip ng party list na iupo, yun ang makakaupo. At tingin ko, sorry, wala akong background ni Drixie Gardema, pero the way she speaks, mga kababayan, and the narrative that she has, wala po talagang kaalam-alam. Kahit yung kanyang narrative na yon, yung statement niya na yan, paulit-ulit ko na po yan napakinggan. Yan din yung sinabi niya, nung balikan ninyo yung video, na kung saan po iniimbestigahan itong si Sara Duterte tungkol po sa kanyang budget deliberation. Yung nag-away si Marcoleta at nandun si Gloria, kaaway nila si Paduano, nandun din si Drixie Gardema o Cardema. Ganyan din yung kanyang sinabi, dinagdagan lang ng konti, mga kababayan, pero still, puro pambubuladas na magaling daw si Digo. Oh. Diba? Sabi ni Welanie Labina, agree ako kay Kong Acop, Congresswoman Pero Bopols. Ito si Trixie Cardema, no? Drixie.
Talaugon. Hindi ko alam kung ilang edad yung youth sa kanila eh. Mga ka-GP, hindi ito yung literal na sinasabi ninyo na youth kailangan ay nasa teenager pa. Hindi. Ang alam ko, kung di ako nagkakamali, teka lang check natin kung ano yung requirements ng youth. Ang alam ko hanggang sa 35 eh. Ayan, ang range po nila, mga ka-GP Natik, the law requires representative of the youth sector to range 25 to 30 years old. So yan. So kaya nga po tinanggal itong yung lalaki dati dahil ang alam ko lagpas na siya, mga 32 na siya dati. Kaya inalis po siya doon. At ito nga si Drixie ang pumalit. 'Di ba? Tuloy natin. Na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Exactly. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chairman. Mr. Chair, Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. katulad din po ni Congressman Romy Acop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. Wait lang. Sagutin ko itong sinasabi ni Argo. Hoy, Acop! Barbers, ala naman sinabi si Miss Cardema, sila lang nagmamahal sa bayan o sa bansa. Argo, hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi? Yung statement ni Cardema? Ang sinasabi niya doon, why don't you just investigate itong dalawang taong ito? Bakit hindi nyo kinukundina ang mga taong naging biktima ng patayan dahil sa droga? Yung napatay ng adik ng mga terorista. So bakit itong mga tao na to? So doon pa lang lumalabas na may problema sa inyo. Parang selective lang kayo. Ganun ang gustong sabihin. Argo. Hindi naman kailangan direct na sabihin ni Cardema na, hoy, kami lang ata nagmamahal dito sa bayan kasi kami lang yung kumukundina sa mga terorista at sa mga makakaliwang grupo. At doon sa mga biktima, doon sa mga adik. Oh, diba? Maliwanag yung sinasabi doon. Hindi kailangan nating sabihin ng salitang kami lang ang makabayan dito, kami lang ang nagmamahal sa bansa. Hindi na kailangan sabihin yun. From the statement itself, may intindihan mo kung marunong kang umunawa, malawak ang pag-iisip mo, ay makikita mo at maiintindihan mo na gustong palabasin ni Cardema na parang yung nagmamahal sa bayan na si Digong at itong si Sara Duterte, bakit sila ang binabanatan? Kasi 'di ba ang statement ni Cardema,
ang mga lumalaban sa mga teroristang grupo, ang mga lumalaban sa mga masasama, sila pa yung iniimbestigahan nyo. Di ba? So maliwanag mga kababayan, gustong palabasin ni Cardema ang nagmamahal lamang sa bansa ay si Digong at itong si Sara Duterte. Kaya sinagot ni Congressman Barbers, uy, mali kayo doon. Huwag niyong sasabihin na kayo lang ang nagmamahal sa bansa natin. Dahil lahat tayo nagmamahal sa bayan, sa bansa. Oh, mga kababayan, simple lang. Tingnan nyo. Kung hindi nagmamahal sa bayan ang mga ito, iimbestigahan pa ba nila yung nangyayaring patayan? Diba? Hindi nila interpretation yun, Argo. Yung interpretation nila, interpretation ko rin. Kung marunong kang umunawa at umintindi, malalaman mo yung sinasabi ko. Pero otherwise, kung hindi mo naintindihan, malayo utak natin. Diba? Oh. Sabi ni Sari Manok, baka mga DDS yung nagre-represent sa Philippines during exam, kaya bagsak tayo sa critical thinking. Oh. Diba? Melanie Lapina, shoutout sa'yo. Melanie Marquez. Oh. Nagmamahal sa bayan o nagmamahal? Yun nga ang gusto kong sabihin eh. Sana binanggit na lang ni Congressman Acop or Congressman Barbers na nagmamahal sa bayan o nagmamahal lang sa mga Duterte. Kasi kung titingnan mo, kung talagang nagmamahal sila sa bayan, bakit wala silang sinasabi o wala silang binabanggit hinggil po sa usaping West Philippine Sea? Kaya nga sabi ni Congressman Acop your statement betrays your ignorance. Kasi doon pa lang, sige, sinasabi mo na nagmamahal sa bayan, sila Duterte dahil sa paggawasak nila sa mga terorista, sa mga makakaliwang grupo, bakit hindi nila makalaban ngayon? Yung China. Di ba? Makakaliwang grupo din yun. Terrorist. May pagkaano rin yun. Inaagaw nila yung ating teritoryo. Bakit wala silang sinasabi? Hindi nila kinukundina ito. Di ba? Paliwanag yun, mga kababayan, na tayo, huwag tayong palilin lang. Kasi hindi natin kailangan marinig yung eksaktong salita para maunawaan ang isang bagay. Sometimes, mga kababayan, kahit sa English dictionary o kahit anong diksyonaryo yan, isang salita, meron niyang synonym. 'Di ba? Hindi mo kailangan marinig yung eksaktong salita na yon para maunawaan mo. Ay, nako. Argo, ganito yan. Sabi niya, host, gusto lang namin patas. Yun nga sabi ni Congressman Acop, ulitin ko na naman. Your statement betrays your ignorance. Congressman ka, congresswoman ka, hindi mo ba alam kung ano ang ruling dito? Hindi mo ba alam kung ano ang proseso? If you really wanted to investigate yung hiwalay sa investigasyon ni Digong, sariling investigasyon, bakit hindi ka mag-file ng resolution? Diba? Congresswoman ka, pwede ka mag-file ng resolution para maimbestigahan. Bakit di mo ginagawa? So, ibig sabihin may mali sa'yo. Present ka lang pag nandito yung mga amo mo. Pag wala yung amo mo, okay lang sa inyo? Sabi ni Sari Manok, may sagot ako, Sir GP, mas malaki ang makukuha nila sa China kaysa doon sa makakaliwa na nandito sa atin. Yung nandito nga sa atin sinasabi nila makakaliwang grupo, terorista daw. Sabi ko nga, kayo na nag-aakusa, nasa inyo ang burden of proof. Lalo na si Eric Celis, lalo na si Badoy, lalo na yung NTF-ELCAC,
Bakit hindi nyo pa rin mapatunayan na itong mga ito ay member ng mga kaliwang grupo? O kung mapatunayan ninyo, bakit hindi nyo makasuhan? So, ibig sabihin, yung inyong mga aligasyon ay pawang aligasyon lamang. Wala po yan conclusive o wala po yan nagpapatibay doon sa mga ebidensya para sila ay makasuhan. Ibig sabihin, sa madaling sabi, hindi yan tatayo sa korte. Diba? Oh. Nako, si GP, pag si Direk Freddy nasipa na yan, hindi ko naman gawain yun. Huwag kayong mag-alala. Dito, pera ko. Naninipa lang naman ako dito pag nagmumura. Ganun, okay naman si Argo. Masarap yung may mga ka-argumento na ganyan. Diba? Oh, si Castro host convicted na. Convicted. Sagatin ko yan, ha? Convicted, mga kababayan. Oo, sabi mo convicted eh. Pero, pwede pa itong, di ba nakaano sila? Nag-motion for reconsideration. So, ibig sabihin, mga kababayan, may laban pa. Oh. Hey, talaga, oh. Eh, may nagbabawal ba, mga kababayan, na yung ongoing na case ni Castro, kahit siya sinasabi mong convicted pa, sabi ng batas, pwede ka naman mag-appeal. Umapila sila sa Supreme Court. So, ibig sabihin, habang ito ay nililitis, pwede niya pa rin gampanan yung kanyang trabaho bilang isang kongresista. Diba? Oh. Kelly, nice to see you, GP. I'm going out with my family po. See you again in your next live. Mabuhay po kayong mga PBBM vloggers and supporter. Maraming salamat po. Ingat po kayo and enjoy. Okay? Tama. Diba? Under appeal. Oh. Nakaka-appeal nga. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Nag-a-appeal pa sila sa Supreme Court. Oh. So, ibig sabihin, pwede pa nilang gawin ang kanilang trabaho. Mali yung unang sinabi ko na motion for reconsideration. Pero, apparently, sinabi ko appeal. Diba? Nag-a-appeal si Castro. So, ibig sabihin, during the process, ito yung tinatawag nating during, may proseso. Oh. Hindi naman sinabi ng Supreme Court, oy, dahil ikaw convicted ka na, bawal ka nang umupo dyan sa Kongreso. May sinabi ba? Wala. Kasi judiciary ang magpapasya ng bagay na yan kung pauupuin pa si Castro o hindi. Sabihin natin na sila ay equal body. 3 branches of the government, mga kababayan. Pwede nilang sabihan ang Congress, ang tawag dito? Legislative. Kung hindi na pwedeng paupuin itong si Castro. Pwede pa eh. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Oh. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang dito na lamang magkikita-kita po tayo sa mga susunod na live stream natin. Pasensya na po kayo sa 3 araw na absent ako ha. Dahil at least mga kababayan, nagbabalik na medyo maayos na to, nakakapagsalita na ako ng maayos. Kasi nung mga nakaraang araw, sa kapipilit ko po na magsalita para lang hindi lumiban sa mga live na pupuwersa po yung aking throat. Talagang super duper sakit. Kaya hindi po ako gumaling-galing. Kaya ang ginawa ko, total, kahit papano naman, 'di ba? Ipinapahinga ko na lang yung sarili ko para kahit papano, sabi ko nga magkita-kita tayo at talagang magsama-sama tayo. 'Di ba? Pare-pares tayong matuto. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lalong-lalo na po sa mga bayan, probinsya, lugar na tinamaan po ng bagyo ha. Maraming salamat po. Huwag kakalimutang magdasal. Bye.